Ang uwak at ang aso. Sa isang tahimik na kagubatan, malapit sa isang nayon, may isang uwak na mahilig sa musika at pag-awit, at isang matapat at mahinahon na aso na naninirahan doon. Isang umaga sa kagubatan, ang uwak ay nakahiga sa kanyang pugad, nakaunat ang kanyang mga pakpak. Araw-araw, umaakit ako sa pinakamataas na puno at sumisigaw ng malakas. Maraming hayop ang nakikinig sa akin. Sana lang may makarinig ngayon. Ang uwak ay lumipad patungo sa isang mataas na puno at sumigaw ng malakas. Naririnig ba ninyo ako? Kang nakakarinig ngayon sa magandang boses? Sa ilalim ng puno, ang aso ay tahimik na kumakain ng kanyang pagkain. Masarap ang buhay ko dito sa kagubatan. Walang problema, maraming pagkain. Sana lang hindi ako makasagabal sa ibang hayop. Ngunit nakita siya ng uwak at lumipad patungo sa kanya. Oy aso, bakit hindi ka sumisigaw? Hindi mo ba gusto iparinig ang iyong boses? Ako? Sisigaw? Bakit ko kailangang sumigaw? Para ipakita ang iyong talento. Para marinig ng lahat ang iyong boses. Siguro, ang pangit ng boses mo. Kaya nahihiya kang marinig ito ng iba. Hindi ko kailangang sumigaw para ipakita ang aking talento o ipakita sa ibang hayop na magaling ako. Mas gusto ko ang katahimikan at kapayapaan. Ang uwak ay nag-isip at napaisip. Bakit hindi ko naisip ito? Baka nga, hindi lahat ng hayop ay kailangang magpakita ng kanilang talento o damdamin sa lahat ng oras. Gusto mo bang kumain ng pagkain ko? May natirang pagkain dito. Salamat, aso. Mas gusto ko ang aking pagkain. Maaari ba akong makipagkaibigan sa'yo? Naiintindihan ko. Oo naman. Masaya ako na may kaibigan akong uwak. Ang uwak at ang aso ay naging magkaibigan. Ang uwak ay hindi na sumisigaw ng malakas at ang aso ay patuloy na tahimik. Simula noon, naging matalik na magkaibigan na ang uwak at ang aso. Hindi na rin naging mayabang ang uwak sa kanyang boses. Aral, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita o ipagsigawan. Minsan, ang katahimikan at pagiging simple ay sapat na upang maging masaya at mapayapa.